Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1991 sa isang baryo sa Batangas. Sa mga panahon ito, ako ay namamasukan bilang isang boy sa bahay ng isang negosyante. Tatawagin natin sa pangalang Mangustin. Pagmamay-ari niya ang ilang tindahan at palayan sa kanilang bayan. At sa pamamagitan ng aking tiyahin, ay nakilala ko siya. Itong tiyahin ko ay tawagin nating Linda. Ako ay lumaki at nagkamuwang sa isang baryo sa Iloilo. At nung umuwi ang aking tiya ng dahil sa isang sakit, ay agad niya akong sinabihan na kinakailangan niya ng kapalit sa bahay ni Mangustin. At ako ang kanyang napili. Masipag at masunurin akong tao mula pagkabata. Hindi naman nag-alindangan sapagkat wala rin naman akong trabaho sa mga panahong ito. Agad kong nilisan ang kinagisnan kong baryo. At nang marating ko ang bahay ni Mangustin, ay labis naman ang kanyang pagtataka kung sino ako. "Sino ka? Anong kailangan mo? Meron ka bang hinahanap?" Ako po yung pinapunta dito ni Tia. Yung papalit po sa kanya. Ni Tia Linda. Ikaw pala yan. Kung ganon, pamangkin ka ni Linda? Nasabi rin niya sa akin na ikaw ang papalit sa kanya. Pasok ka dito. Napansin ko na walang kasama si Mangustin sa kanyang bahay. Tahimik at payak ang kanyang buhay. Malaki ang kanyang bahay at gawa sa matibay na kahoy. Kahit na simple ang disenyo, ay mapapasabi ka na talagang mamahalin ang mga nagamit na materyales. Ito yung kwarto mo. Nandoon naman ang banyo. At yun ang kusina. Walang problema sa ulam. Kahit pagkain dito, walang problema. Marunong ka bang magkatay ng baboy? Kambing? O manok? Oo naman po, Mangustin. Marunong po. Ito rin po ang kinagisnan kong trabaho sa aming baryo. Ako pong bahala. Siya. Tutungo muna ako sa bayan para asikasuhin ang aking mga negosyo. Ikaw yung maglalaban ng mga damit ko. Ipagluto mo ko ng ulam. Ikaw ang magpapakain ng aking mga alaga. Ayos lang ba sa'yo? Baka hindi mo kakayanin. Naku, kayang-kaya po. Kayang-kaya ko po yan, Mangustin. Magtiwala po kayo sa akin. Siya, alis na ako ha. Pakainin mo ang ating mga alaga bago magtakip silim. At bago mag-alas 6, nandito na rin naman ako. Magluto ka ng ulam at magsaing. Tignan natin kung masarap kang magluto katulad ni Linda. Sige po, mag-iingat po kayo. Nang makaalis na si Mangustin, ay sinimulan ko ang pagtatrabaho. Masarap sa pakiramdam na sa wakas ay nagkaroon ako ng mabuting amo. Ayon kay Tia, si Mangustin ay mabilis lapitan. Hindi ito nagdadalawang isip na tulungan kapag meron kang problema. Ang importante lamang sa kanya ay ginagawa mo ng tama ang kanyang pinapagawa. Ayaw na ayaw rin daw niyang niloloko siya at ninanakawan. Bandang alas 5 ng hapon ay tapos ko nang gawin ang lahat ng aking obligasyon. Nakapagluto na ako ng ulam, napakain ko na ang mga alaga at nilinis ko na ang buong bakuran. Bago naman pumatak ang alas 6, ay dumating nga itong si Mangustin. Subalit napansin ko na meron itong maliit na pasa sa kanyang kaliwang mata na para bang sinuntok ito. Mangustin, ayos na po ba kayo? Meron po bang problema? Ang hayop na yon. Marami nang naitulong ko sa kanya. Ang aking tiwala ay binigay ko ng buong buo.
Subalit nahuli ko siyang ninanakaw ang aking mga paninda sa tindahan. Nilapitan ko ito at kinausap ng maayos na kaming dalawa lang nakakarinig. At binigyan ko siya ng ilang segundo para ibalik ang kanyang mga kinuha. Subalit todo tanggi at walang ano-ano. Sinuntok niya ako. Gumanti ako sa kanya pero hindi ko siya natamaan. Ipapahuli ko yung hayop niyan. Maghintay ka. Naku po. Grabe naman yung lalaki na yan, Mang Gustin. Sasamahan ko kayo bukas. Sige iyo. Kailangan na meron akong kasama. Matanda na ako at hindi ko na siya kayang harapin. Walang respeto, walang modo. Kahit na binigay ko lahat sa kanya. Hindi nagtagal ay kumain na kami ng hapunan. At bandang 9:00 ng gabi, ako ay nagpapaantok. Nang biglang nag-ingay ang mga alagang manok na panabong ni Mang Gustin. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng kanilang pag-ingay. Pwedeng merong nakawala at pwedeng meron silang nakitang ibang hayop o tao. Alam ko ito sapagkat meron ding mga alagang manok na panabong ang aking tatay. Bumangon ako at dumungaw sa bintana. Sapagkat mula doon ay matatanaw ko ang mga manok. Wala naman akong nakitang kakaiba, kaya naman nagtataka ako kung bakit sila nag-iingay. Narinig ko na si Mang Gustin ay umuubo sa mga sandaling ito at mukhang malala. Kaya naman napagpasyan kong lumabas para kumustahin ito. Mang Gustin, ayos lang po ba kayo? Meron po ba kayong dinaramdam? Pumasok ka dito, iyo. Bukas yan. Halika. Nang makapasok na ako, Sir Chris, ay agad akong lumapit sa kanya at nakita kong namumutla ito na para bang isang malamig na bangkay. Hinawakan ko ang kanyang noo at sobrang taas ng kanyang lagnat. Dito na ako naalarma at alam ko sa kaloob-looban ko na merong nangyayaring hindi maganda. Mang Gustin, saan ko po ba matatagpuan ang mga gamot? Doon malapit sa kusina. Dalhin mo dito. At nang marating ko ang kusina, ay narinig ko ang isang yabag sa bubong ng bahay. Ang yero ay parang nayupi ng dahil sa yabag na ito. Parang tao ang may gawa. At sa mga sandaling ito ay walang tigil pa rin sa pag-ingay ang mga alagang manok. Na tila ba meron talaga silang nakikitang hindi maganda. At nang makabalik na ako sa kwarto ni Mang Gustin, ay agad ko naman itong pinainom ng gamot. Mang Gustin, dito na lang po muna ako. Sige iyo, maraming salamat. At hindi kalaunan, Sir Chris, nakatulog po ito. Ilang oras akong pinaramdaman. Halos minuto ay nagtatayuan ang aking mga balahibo. Alam kong merong mali. Alam kong inaaswang kami sa mga sandaling ito. At nung narinig ko ang langit-ngit sa pinto ng kusina, ay dito na ako mas naging alerto. Sapagkat dinig na dinig ko na merong pumasok. Tamang-tama din na merong katana si Mang Gustin sa loob ng kanyang kwarto. Ito yung isang mahabang uri ng espada na ginagamit ng mga samurai ng Hapon. Kaya naman kinuha ko ito at nagparinig. Sige, subukan mo lang at tatagain kita. At pagkatapos kong banggitin ang mga salitang ito, ay nakarinig ako ng mahinang angil doon mismo sa kusina. At si Mang Gustin ay biglang bumangon ng dahil sa isang masamang panaginip. Binabanggit niya ng paulit-ulit ang pangalan ng lalaking nakaalitan niya sa kanyang tindahan. Ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling tauhan. Nanatili akong alerto at sinabihan ko si Mang Gustin na kumalma sapagkat ako nang bahala kung sakaling meron mang pumasok sa amin. Nagpasalamat naman ako nang dahil sumikat lang ang araw ay walang pumasok. Bandang 6:00 ng umaga ay dumating ang kanyang 2 obreros.
Hindi nagdalawang isip si Mang Agustin na ipahanap itong tauhan niyang nakaalitan, sapagkat ito daw ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit nung gabing ito. At nagpatawag na rin siya ng isang magaling na albularyo. At ayon naman sa albularyong ito, walang duda na may lahing aswang ang tauhan niyang nakaalitan. Subalit ang problema nga lang ay hindi niya alam kung taga saan ito. Yun pala ang sabi ng iba pa niyang tauhan. Talagang mapanlin lang iyon at sinungaling. Mabilis din daw iyong mapikon kapag hindi niya nagustuhan ang mga nadidinig niya. Nagbigay naman ng pangontrang albularyo kay Mang Agustin, at sa araw na ito ay bumalik din naman ang kanyang sigla. Lumipas lang ang mga buwan, pero ni anino ng tauhan niyang iyon ay hindi na niya nakita sa kanilang bayan. Naglaho ito na parang bula. Para bang hindi niya ito nakilala. Subalit kahit ganito ay nanatili pa rin kaming alerto tuwing gabi. Lalo na kapag tumunog ang mga alagang manok na panabo. Hindi na rin po ito nasundan, kaya nagpapasalamat kami. Hanggang dito na lang po ang kwento. Itong karanasang ito ay naranasan namin ng aking kuya way back 1998 sa isang liblib na bahagi ng aming baryo. Nitong mga panahong ito, Sir Chris, ay marami na rin ang mga kakilala namin sa baryo, sapagkat yung pamilya namin ay magaling makitungo sa ibang tao. Isang gabi habang ako'y nakadungaw sa bintana, ay naamoy ko na parang uulan ng malakas, sapagkat yung simoy ng hangin ay malamig at amoy tubig ulan. At siya nga pala, Sir Chris, kakalipat lang po namin sa baryo na ito. Kuya, parang uulan yata. Ang lamig ng simoy ng hangin. Grabe naman yung kakayahan mo. Marami ka talagang nararamdaman sa buhay mo. Pustahan tayo. Hindi uulan ngayon. O sige, ipusta mo yung tirador mo. Pag umulan, akin na yan. Ano naman ang ipupusta mo? Yung mga text ko dito. Pag hindi umulan, sa'yo ng lahat ng to. Ano? Sige, sigurado ka ha. Makalipas ang ilang minuto ay bumuhos ang malakas na ulan at kitang-kita kong napailing si kuya habang nakangiti. O paano ba yan kuya? Mukhang akin na yung mga tirador mo. Simula na ang tag-ulan. Siguradong sa susunod na mga araw ay maraming mga kabuti sa gubat. Samahan mo ako bukas ng umaga. Mangunguha tayo sa liblib na bahagi ng baryo. O sige kuya, basta akin na talaga yung tirador mo ha. Tumangon na lamang ito at pinikit ang kanyang mga mata. Magmula sa gabing ito ay tuloy-tuloy na nga ang pag-ulan. At makalipas ang ilang araw, isang umaga ay tumungo kami sa liblib na bahagi ng aming baryo para manguha ng mga kabuti. At bago pa man kami makarating doon, ay nakasalubong naman namin ang isa naming kabaryo na tawagin natin sa pangalang Aling Reneta. Nagtanong ito kung saan kami pupunta at sinabi naman namin ni kuya na pupunta kami sa gubat para humanap ng mga kabuti, sapagkat ito ang uulamin namin sa umagang ito. Humihingi naman siya ng pabor na kung pwede ay bigyan namin siya pag marami ang mga nakuha namin, kapalit ng kaunting salapi. Kami naman ni kuya ay hindi tumanggi, sapagkat itong si Aling Reneta ay mabait din naman sa aming pamilya. Nasa bukana pa lamang kami ng gubat ay natatanaw na namin ang mga kabuti. Agad naman kaming namitas at inilagay ang mga ito sa dala naming bayo. At sa kalagitnaan ng aming ginagawa ay meron akong nakitang anino sa likod ng aking kuya. At naglaho ito na parang usok. Kuya, halika dito. Dalian mo. Bakit? Ano yon? Meron bang problema? Dali na, halika dito. Sa mga sandaling ito ay nanindig ang aking mga balahibo
at pakiramdam ko ay parang may mga nakatingin sa akin. Bigla ring nangati ang aking paa. Anong problema? Umuwi na tayo kuya. Hindi na magandang nararamdaman ko dito. Ang bigat sa pakiramdam. Dali na, umuwi na tayo. Hindi naman nagdalawang isip si kuya sapagkat alam niya na meron po akong kakayahan. Ayaw na niyang may mangyaring masama at nagtitiwala ito sa aking mga sinasabi. At nang makalayo na kami sa gubat, ay aking tinignan ang mga nakuha naming kabuti at nakita kong marami din naman ang mga ito. Ano ba yung nakita mo dun sa gubat? Sabihin mo sa akin. Wag na kuya, sa bahay na lang. Hanggang dito, kinikilabutan pa rin ako. Para bang sinusundan tayo. Sige, pero dumaan muna tayo sa bahay ni Aling Reneta. Nangako na kasi tayo kanina. Nadadala natin siya ng mga kabuti. At nang marating namin ang bahay ni Aling Reneta, ay nakita namin siyang nakakunot na mga noo. At tila ba nagtataka kung bakit kami dumating ni kuya. Nagtanong ito kung ano ang aming kailangan at kung bakit dire-diretso lang kaming pumasok sa kanyang bahay. May pagka-istrikta naman itong si Aling Reneta, pero gaya nga ng sabi ko kanina ay malapit po ito sa pamilya namin. Pabait naman po ito kahit papaano. Eto na po yung mga kabuti nyo. Pagpasensya nyo na kung hindi ganun karami. Nagmamadali kasi itong kapatid ko na tatae. Opo, pasensya na po kayo ha. At isa pa, maraming lamok doon sa gubat. At dito pa napakunot noo ang ali. Nagsabi naman siya na hindi siya kumakain ng mga ito. At hindi naman siya nagsabi sa amin na bigyan siya ng mga kabuti. Dito na kami nagtinginan ng aking kuya at agad namang nanindig ang aking mga balahibo. Sa mga sandaling ito ay sinasabi ng aking utak na merong nakatingin sa amin ni kuya. At pagkatingin ko sa kanyang likuran ay kitang-kita ko ang isang itim na nilalang. Nanlilisik ang mga mata, maitim at nakatingin sa akin ng direkta. Sa takot ko ay agad akong tumakbo patungo sa aming bahay. At si kuya ay sigaw ng sigaw habang hinahabol ako. Hindi naman ako lumingon ni isang beses nang dahil nga sa takot na aking nararamdaman. Wala pang isang minuto ay narating ko na ang aming bahay. Sumisigaw at hinahabol ang aking hininga. Agad akong nilapitan ng aming ina, niyakap at tinanong kung ano ang aking problema. Nay, nakakita ako ng itim na nilalang. Nanlilisik pong mga mata. Parang demonyo. Hindi siya mawala sa isip ko, Nay. Bulalas ko sa aking ina. Anong nangyari sa iyo? Bakit mo ako pinahabol? Anong problema mo? Tanong na lamang ng aking kuya at agad kong sinabi sa kanya kung ano ang aking nakita. At makalipas ang ilang sandali ay sumunod naman si Aling Reneta sapagkat nagguguluhan ito sa amin ni kuya. Hindi naman daw siya nakalabas ng bahay magmula nung sumikat ang araw. Ni hindi nga niya kami nakitang dumaan sa kanilang bahay. Kaya naman labis ang kanyang pagtataka kung sino ang nagsabi sa amin na dadalan siya ng mga kabuti. At dito na kami kinilabutan ng aking kuya. Wala naman pong sakit si Aling Reneta. Normal po ito at hindi makakalimutin. Sa katunayan, nasa 40 pataas pa lamang ang kanyang edad nung time na to. Kinagabihan ay tinamaan ako ng mataas na lagnat at kinumbulsyon po ako. Akala ko nga sa gabing ito ay mamamatay na ako sapagkat yung paningin ko ay talagang umiikot. Iyak po ako ng iyak at napakahina ng aking katawan. Yung tipong hindi ko na maangat ang sarili kong mga kamay nang dahil sa wala na akong lakas. Nakabukas ang bintana sa mga sandaling ito at walang kaabog-abog
ay isang malaking kalabog ang narinig namin sa bubong ng bahay. At dito na siya nagsimulang tumunog. Ayon naman kay nanay ay isa itong tiktik at nararamdaman ko na tama nga ang aking ina sapagkat nagtatayuan ang aking mga balahibo. Iniisip ko na rin na baka hanggang dito na lang ang aking buhay at nararamdaman ko na malapit nang bumagsak ang aking katawan. Subalit sa kaloob-looban ko ay ang bilis naman yata ng mga pangyayari at alam ko na merong nagiging dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Hindi naman nag-alinlangan si tatay na tawagin si Mang Arturo para tulungan kami sa bahay. Pero hindi pa man ito nakakabalik ay isang nilalang ang nakita ko sa labas ng bintana. Subalit nakalambitay ito sa bubong namin at nakatingin sa akin. Hindi naman ito ang nakita ko sa likod ni Kuya doon sa bakuran nila Aling Reneta. Kaya naman inisip ko na ito na ang aswang na nagpaparamdam sa amin sa gabing ito. Sumigaw ako at agad namang kumuha ng itak si Kuya. Subalit bago pa man sila makapasok sa kwarto, pagkatingin ko ulit sa bintana ay wala na ang nilalang na aking nakita. Pero nakarinig ako ng mga yabag sa bubong ng bahay na sa mga panahong ito ay gawa na rin sa yero. Binantayan ako nila nanay at nang makarating si tatay at Mang Arturo ay dito naman ako nawala ng malay. At ang huling narinig ko ay huwag daw akong matulog. Huwag kang matulog, iyo. Huwag kang matulog. Subalit, hindi ko nalabanan. Nagising ako na meron ng liwanag at agad ko namang nakita si Mang Arturo. Si tatay naman ay nasa aking paanan. Masigla ako sa mga sandaling ito. Magaan ang aking pakiramdam at para bang hindi ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Hindi na rin umiikot ang aking paningin, kaya naman nakapagtataka. Yung gustong kumuha sa iyo ay yung mga nakatira sa gubat na iyon. Masama sila at paminsan-minsan pumupunta rin sa kanilang mundo ang mga aswang na nakatira dito sa bayan na ito. Meron ka ng pangontra. Galing pa yan sa lolo mo. Alagaan mo yan. At yung sinasabi ng kuya mo na Reneta ay hindi siyang nakasalubong nyo kahapon, kundi yung gustong kumuha sa iyo. Dito na po ako naliwanagan at tumugma ang mga sinabi sa akin ni Mang Arturo. Makikita naman talaga na sanay at marami siyang alam pagdating sa panggagamot. Magaling po ito at hindi basta-basta. Nagpasalamat naman kami sa kanya at matapos sa mga pangyayaring ito ay hindi na ako nagkaroon pa ng karanasan sa aming baryo nang dahil din sa pangontrang galing kay lolo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasan ito ay naranasan namin ni tatay taong 1997 sa isang baryo na matatagpuan sa Batangas. Sa mga panahong ito ay nangungupahan kami doon. At meron pa akong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. Nangyari naman ito sa bahay ng kakilala ng aking tatay. Isang dapit hapon ay dumating si tatay na may mga dalang preskang isda at marami po ito. Tay, para ba sa atin ang mga yan? Saan mo yan binili? Bigay ng kaibigan ko sa kabilang bayan. Marami silang nahuli kanina kaya binigyan niya ako. Oh, ilagay mo doon sa lababo at yung 2 piraso ay dadalhin ko sa kabilang baryo. Magiinuman kami ng kaibigan ko doon. Sige tay, pwede po ba akong sumama sa inyo? Para meron kayong kasamang pauwi mamayang gabi. Pwede naman, pero kumain ka muna ng hapunan para hindi ka gugutumin doon. Agad ko namang dinala sa lababo ang mga isdang ito at niluto ito ng aming ina. At bago naman dumilim, ay tapos na kaming kumain at agad kaming tumungo ni tatay sa kabilang baryo. Malayo pa ba ang ating lalakarin, tay? Medyo, pero wag kang magreklamo.
Kasi ginusto mong sumama sa akin, di ba? Hindi naman ako nagrereklamo, tay. Nagtatanong lang po ako. Nang marating namin ang bukana ng baryo, ay naglakad ulit kami ng kaunti. At nang marating namin ang bahay ng kanyang kaibigan na tawagin natin sa pangalang Mang Arturo, ay agad naman kaming pinaunlakan. Pare, halika, pasok kayo dito. Nagdala ka talaga ng alalay ha. Mabuti nga yan para meron kang kasama pa uwi mamaya. Oo nga pare. Gusto rin kasi niyang sumama kaya mas mabuti nga. Napansin ko na yung bahay nila Mang Arturo ay madilim at walang anumang ilaw bukod sa isang gaserang nakasindi sa ibabaw ng hapagkainan. At ayon sa kanya ay wala itong ibang kasama. Nagkakilala naman sila ni tatay sa bayan at nang dahil palagi silang nagkikita ay unti-unti silang naging malapit sa isa't isa at naging magkaibigan ng mga ito. Alam mo Arturo, kung hindi lang sana nagkagulo doon sa bahay ng nanay ng asawa ko, eh di sana nandoon pa rin kami ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit kami napadpad sa baryo na to. Pero ganun talaga ang buhay ano. Ayos lang yan pare, ang importante kasama mo ang pamilya mo. Tignan mo ako, mukhang mamamatay ako ng mag-isa. Yung mga anak ko ay meron ng sariling mga pamilya. Yung asawa ko naman ay maagang pumanaw. Nakakalungkot man pero alam kong may dahilan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Tama ba ako, Iyo? Opo, Mang Arturo. Tama po kayo. Bandang 7:00 ng gabi ay meron namang tumawag sa mama at agad kaming napatingin sa bahagi na kung saan nanggagaling ang boses. Biglang nanindig ang aking mga balahibo habang nakatingin sa isang ale at sa isang babae na sa tansya ko ay nasa 20 anyos pataas pa lamang. Anong may paglilingkod ko sa inyo? At nagsabi naman ang ale na merong nangyayaring hindi maganda sa kanyang anak. Ilang gabi na itong hindi nakakatulog ng maayos. Palagi daw itong balisa at palagi silang nakakarinig na tunog ng sisiw sa paligid ng kanilang bakuran. At sa tuwing tutunog daw ito, ay parang tatalon sa bintana ang babae. At kapag sumikat ng araw, ay bumabawi sa pagtulog ito o bumabawi siya sa pagtulog. At kung tatanungin ay wala daw itong naaalala sa mga nangyayari sa kanya tuwing gabi. Nagtataka naman kami ni tatay kung bakit si Mang Arturo ang kanilang nilapitan. Nang dahil sa pagkakakilala ni tatay sa kanya, ay isa lamang itong karpintero. Pero nalaman namin na isa rin pala itong kilalang albularyo sa bayan na ito. Kung alam lang sana namin, eh di sana siya ang nilapitan namin kapag nakakaranas ako ng kababalagan. Pumasok kayo dito sa loob ng bahay at pare, dito na muna kayo. Uunahin ko muna itong responsibilidad ko bilang isang albularyo. Babalik ka agad ako. Tumango naman kami ni tatay sa kanya at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang paggamot niya sa babae. At habang nag-uusap kami ni tatay, ay bigla itong sumigaw ng napakalakas. Umalulong naman ang mga aso ng mga kapitbahay. Yung mga huni ng ibon ay kakaiba. At meron din kaming nadidinig na tunog ng sisiw sa likod mismo ng bahay. Sa tanang buhay ko, ito ang sitwasyon na talagang hinding-hindi ko makakalimutan. Sapagkat nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. At yung mga buhok ko malapit sa tenga, ganun din. Nanginginig ang aking katawan na hindi ko maintindihan. Nak, pumasok tayo sa loob. Hindi magandang simoy ng hangin dito. Sige tay, yan din po sanang sasabihin ko sa inyo. Tara na po. Nang makapasok na kami, ay nakita namin na yung babae ay nakahiga sa mahabang upuan. At meron talagang lumabas na sisiw sa kanyang bunganga. At agad naman itong dinakip ni Mang Arturo at inilagay sa maliit na lata. Ano yan pare? Naniniwala ka ba sa aswang? Ang babaeng ito
ay niyanggaw. Malakas na uri ang nagyanggaw sa kanya nang dahil sisiyaw ang kanyang iniluwa. Hindi naman ako makapaniwala, Sir Chris. Ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng ganitong sitwasyon. Magpahinga na muna kayo dito at mamaya na kayo umuwi. Tumango naman ang babae at ang kanyang ina. At kahit ang Ale ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bandang 8:00 ng gabi ay nagpaalam na ang mga ito at pinagpatuloy naman ni Tatay at Mang Arturo ang kanilang inuman. Arturo, hindi ko alam na isa ka palang albularyo dito. Meron din kaming naranasan sa bahay paupahan noong nakaraang taon. Anong karanasan? Tungkol rin ba sa aswang? Oo, tungkol din sa aswang. Pero tapos na yon at natulungan kami ng isang albularyo. Sinong albularyo? Taga saan? At dito na sinabi ni Tatay ang pangalan ng albularyo. Agad naman itong nakilala ni Mang Arturo at binalaan niya kami na huwag magpapagamot doon. Sapagkat kahit alam niyang manggamot, ay meron itong lahing aswang. Meron naman daw talagang ganito. Hindi lang doon sa Batangas, kundi pati na sa iba't ibang parte ng ating bansa. May mga alam siyang albularyo na merong lahing aswang. Bandang 9:00 ng gabi ay narinig namin ang mga alulong na mga aso ng kanyang mga kabaryo. At sabi niya sa amin ay huwag na daw naming pansinin. At pinauwi na niya kami. Magpatuloy na daw kami at ihahatid niya kami sa may bukana ng kanilang baryo. Hindi naman kami nagdalawang isip ni Tatay sapagkat siguradong hinahanap na kami ng aking ina. At pagkarating namin sa bukana, "Pare, mag-iingat kayong dalawa dyan." Parang nagmamadali si Mang Arturo at may kutob ako na merong hindi magandang mangyayari sa kanya sa gabing ito. At kinabukasan, bumalik si Tatay sa kanyang bahay para kumustahin ito. Nang dahil sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko kay Mang Arturo. At nang makabalik si Tatay sa bahay, ay nakita ko na para bang hindi ito mapakali. At dito na niya kinuwento ang nangyari kay Mang Arturo. Ayon sa kanya, ay nakita niyang nanghihina ang mama at merong mahabang kalmot sa kanyang braso. Nakipagbuno ito sa isang malaking pusa ilang oras ang lumipas magmula nung umuwi kami. Ito raw ang aswang na nagyanggaw sa babaeng nagpagamot sa kanya. Nagalit at siya ang binalikan. Subalit ayon kay Mang Arturo, hindi na raw babalik iyon kailanman. Sapagkat meron siyang ginawa na siyang dahilan upang hindi na siya balikan. At lumipas lang ang ilang buwan, ay naging tahimik naman ang kanyang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1996 at sa mga panahong ito ako ay nasa edad na 10 at nangungupahan pa lamang kami sa isang bahay na matatagpuan sa Batangas. Ang aking lola, na tawagin natin sa pangalang Lola Dida, ay merong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng hubad na mga mata. At ayon naman sa nanay ko, hindi na siya magtataka kung bakit meron din akong kakayahan mula pagkabata. Nagsimula ang mga kababalagan sa buhay ko nung ako ay nasa edad na 10. At isang tanghali habang ako ay nagpapahinga sa veranda ng aming bahay, ay biglang uminit ang aking katawan. Yung mga balahibo ko sa batok ay nagtayuan at isa ito sa sitwasyon na hindi ko naman makakalimutan magpahanggang ngayon. Itong mga sandaling ito ay ang simula ng kababalagan sa buhay ko. Pumasok ako sa loob para buksan ang bentilador at nakita ko si nanay na natutulog sa mahabang upuan. Si kuya ay nakadungaw sa aming bintana at hindi nagtagal isang kalabog ang narinig namin sa bubong ng bahay.
Si nanay naman ay agad na bumangon at nagtanong sa amin kung ano iyon. At dito naman kami lumabas ni kuya. Pagkatingin namin sa bubong ay wala kaming nakita, maliban si isang malagkit na bagay na malapit nang pumatak sa lupa. Kuya, ano iyan? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Dumungaw naman si nanay sa bintana at nagtanong sa amin kung ano ang aming nakikita. At dito na namin sinabi sa kanya ang tungkol sa isang malagkit na likido na sa mga sandaling ito ay pumatak na sa lupa. Wala pang isang minuto magmula nung lumabas kami ni kuya ay umalingasaw naman ang isang mabahong amoy na para bang galing sa isang nabubulok na basura. Maliban dito ay para bang may halo itong malansa. Sinabihan naman kami ng aming ina na umakyat na sa bahay at huwag na naming pansinin ang kung ano man ang aming nakita. Pero sa kaloob-looban ko ay merong umaaligid sa loob ng aming bakuran. Habang nakaupo ako sa tapat ng bentilador, ay nagtanong si kuya kung ayos lang ba ako sapagkat ang aking muka ay namumutla at pinagpapawisan. Ayos ka lang ba dyan? Hindi kuya. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan. Nay, si Bunso. Mukhang masama pong pakiramdam. At agad naman akong pinuntahan ng aming ina. Nilapitan niya ako at hinawakan sa aking noo. Naramdaman niya na mainit ang aking katawan, subalit ang mga kamay ko at paa ay sobrang lamig. Nagtanong ito kung ano ang aking nararamdaman at sinabi ko sa kanya na kahit ako ay hindi ko maintindihan. Parang tatakbo ako ng walang damit. Parang tatalon ako sa bintana at parang gusto kong sumigaw at magwala. Sa madaling salita ay parang mababaliw ako sa mga sandaling yon. Hanggang sa meron akong narinig sa aking kaliwang tenga. Mga bulong na para bang galing sa isang matandang babae. Tumingin pa ako sa aking paligid upang makasigurado. Subalit wala kaming ibang kasama sa bahay. At nang tumigil ang mga bulong, ay dito na sumigaw si ate, ang panganay namin, na sa mga sandaling ito ay nasa loob ng kanyang munting kwarto. Tumakbo kaming lahat sa kanya at nung nakita namin ito ay hindi maipinta ang kanyang mga mata. At ang kanyang kumot ay merong mga dugo. At agad naman siyang nilapitan ng aming ina para pakalmahin at alamin kung bakit ito natataranta. Agad namang sinabi ni ate na siya na ang nakakita siya ng isang matanda na merong buhaghag na buhok at naglalaway ito habang nakatayo sa labas. Subalit ang ipinagtataka namin ay walang pwedeng patungan sa labas ng kanyang bintana sapagkat ang bahay ay mayroong silong at kinakailangan mong umakyat ng hagdan bago makapasok sa loob ng bahay. Agad na lumabas ng bahay si kuya at kinuha ang itak na nakasabit sa gilid ng pinto at hinanap niya ang tinutukoy ni ate. Subalit lumipas lang ang ilang minutong paghahanap ay wala siyang nakita o naabutan. Si ate naman ay isinugod namin sa pinakamalapit na bahay paggamutan. At ang nakapagtataka ay normal naman daw ang lahat at wala namang problema sa kanya. Subalit nalaman namin na nagdadalang tao ito. At sabi ng isang nurse sa amin ay dalhin namin si ate sa isang albularyo para mabigyan ng panangga. Sapagkat meron din siyang personal na karanasan noong nagdadalang tao ito. At parehong-pareho kay ate ang nangyari sa kanya. Kaya siya nagbigay ng suhestyon. Nang makalabas na kami sa bahay paggamutan, ay agad kaming tumungo sa isang albularyo. At sa unang tingin niya kay ate, ay agad siyang napasabi na buntis niya ito at meron ng marka ng aswang. Kung hindi namin siya dinala doon, ay maaaring malagay daw sa alanganin ang kanyang dinadala. 7:00 ng gabi ay nakarating kami sa bahay
At nagtataka naman si tatay kung saan kami galing. At sabi naman niya habang naghihintay daw ito, ay nakakaamoy rin siya ng mabaho at malansa. At nang ikuti namin ang buong bakuran sa mga sandaling ito, ay dito namin nadiskubre na meron palang mga malagkit na likido sa ilalim ng aming bahay at nakatapat mismo sa kwarto ni ate. Sinunod naman namin ang payo ng albularyo sapagkat naniniwala kaming lahat na inaaswa nga si ate. At matapos naming sundin ang kanyang mga payo, ay hindi na rin nasundan ng mga karanasan naming ito. Subalit, may mga gabi na hindi ako makatulog at tila ba sinasabi ng aking sarili na merong umaaligid sa aming bakuran. Pero nagpapasalamat kami nang dahil hindi na ito nasundan pa. Nanganak lang yung ate ko pero hindi na muli kaming binulabog ng matandang nakita niya sa labas ng bintana hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Salamat din sa pagkakataon na mabasa ang aking kwento. Ito po ang pinakauna at ang huling karanasan namin so far. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo palagi.